Yan, good morning. At ngayong araw dito kami ngayon sa Bangbanban dito sa kabila kasi yun, nagpunta kami dito kasi yung bangka namin nandito nakalagay. So kailangan naming itaas gawa ng paghahanda din sa bagyong paparating. Napakalakas nito, signal number 5. Ito yung nakakatakot sa bagyo pag gantong mainit, hindi umuulan. Mas nakakatakot yung bagyo pag gaganto. Lalo't gabi pa yung dating sa amin dito, alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. So kailangan namin itaas yung bangka ni Papa para sa ganun safe yung kanyang panghanap buhay. Yan o, tayo nyo naman. Dito medyo kuble dito kasi natatakpan ng isla. Pero dun sa amin sa Sabang hindi na. Yan, kita nyo naman dito medyo kubli kasi natatakpan yan dyan ng mga batuhan tapos dun sa isla. Kaya dito medyo tago dito yung lugar, kaya yung iba dito talaga nagdadala ng mga bangka. Dito tataas lang yung tubig pero hindi yung lalakas yung alon. Kaya pansin nyo, yan may liit pa yung alon. Samantalang doon sa amin sa Sabang malalaki na yung alon. Pero dito ganyan lang oh. Pero tataas daw yan. Hindi na nga lang lalakas ng sobra pero tataas. At nandito yung bangka ni Papa, yan. Medyo mataas na. Yan. Medyo mataas na yan pero tataas pa namin dito sa dito sa ibabaw. Naghahanap pa si Papa ng katulong. Grabe mga bahay dito, sira na. Naghahanap lang si Papa ng katulong pagbubuhat ng bangka sa mga tao dito. Makikiusap na lang si Papa na kung pwede magpatulong pagbubuhat ng bangka para maitaas namin kahit paano safe yung yung bangka ni Papa. At kami naman doon gayak naman na kami ng mga gamit, yung mga importanteng gamit, naka-ready naman na. Saka yung bahay naman namin medyo mataas yung pwesto. So babantay na lang kami doon sa iba. Yung tita namin na medyo nasa tabing dagat, mga pinsanin namin na nasa tabing dagat, pinapalikas na lang din namin. Grabe, sobrang lakas nung bagyo. Kung mapapanood nyo lang yung nangyayari sa ibang lugar ngayon na signal number 3 pa lang, mainit siya pero yung alon sumampa na dun sa bayan nila. Wala namang ulan pero napakalakas ng dagat, sumampa na dun sa mismong bahay nila. Ito, tingnan nyo to. Ayan, bahaan na po dito sa Puro, Legazpi City. Ayan po, ngayong umaga 6 AM. Ayan po, bahaan na po dito. Wala pa nga yung bagyo. Lakas talaga ng alon. So yan, kita nyo naman, sobrang lakas sa Catanduanes, tsaka sa Legazpi. Grabe yung yan. Signal number 3 pa lang sa kanila pero ganyan na yung epekto. Lalo nga kung signal number 5 na, mas malakas. Dito, tatama din dito signal number 5. Kaya yung mga tao dito talaga yung paghahanda. Kahapon pa nag-evacuate yung iba ngayon pa lang. Kasi kahapon naman, mainit. Hanggang ngayon, hindi naman siya umuulan. Kaya lang, yung masasabi ng mga tao, mas nakakatakot yung ganyan na sobrang tahimik ng panahon na may bagyo tapos biglang lakas naman. So, ganyan yung nangyari doon natin ng bagyong Rosing. Kaya sobrang paghahanda ng tao ngayon. Mas maigi pa daw yung bagyo na maulan kasi bago dumating yung bagyo is parang ubos na yung tubig niya, naubos na ng ulan. Di katulad dito na wala man lang ulan, wala man lang hangin. Kalmang-kalma ang panahon, kalmado ang panahon. Kaya nakakatakot. At yun, antay lang natin si Papa. At kami naman nila Marcos, naka-ready din naman kami sa kung anong mangyari. Pero yun nga, lagi naming hinihiling namin na wag naman sanang lumala. Although naka-ready kami para tumulong sa masasalanta, pero sana wag nang mangyari na lumakas pa kasi mas okay yun. Mas okay yung hindi ka makatanggap ng tulong kasi walang nangyari kaysa makakatanggap ka ng tulong kasi ganun nga, sobrang lakas ng bagyo. Kaya
yun, naka-standby lang kami nila Marcos, si Commander. Nandun naman sila sa kanila, safe naman. So yun, magre-ready lang din ako ng kapote para anytime. Naggas na rin kami ng motor namin, nag-ready na kami ng flashlight para anytime pwede kayong mag back and forth kung sakali kung saan may kailangan ng tulong. Siguro lalabas lang din kami mamaya. Lalabas na lang din ako mamaya kasi tayo naman medyo sanay naman tayo sa ganyan, kasi lagi din naman akong doon sa lugar namin sa Sabang. Pagka may bagyo, ako na rin naiiwan doon sa bahay namin. Pinapalikas ko sila mama, tapos kami naiiwan doon sa bahay. Kaya yun, pag lang tayo kung anong may tulong natin sa mga kababayan natin dito, kung sakali may alam niyo yung mga simpleng tulong lang, kung may bubuhat ng mga gamit, maglilikas ng mga gamit, pwede nating tulungan, pwede nating alalayan sa ganung paraan. Sobrang daming takot sa bagyong ito ngayon kasi sinasabi nga nila parang ito yung maihahalin tulad dun sa bagyong Rosing dati ng 1995. Yun, sobrang lakas yun, super typhoon. Kaya yun, dun nila hinahalin tulad itong bagyong ito. Kasi nga gantong-ganto rin daw yung nangyari noon na sobrang init ng panahon, tapos kinagabihan biglang dun bumulaga yung lakas ng panahon. Gantong-ganto rin yung mangyari ngayon na mainit maghapon, tapos gabi pa yung daan ng bagyo. Kaya ang daming kumbaga sobrang dami, halos takot ang lahat ngayong panahon na ito. Sobrang nakakatakot tong paparating na bagyong Pipito. Kaya sa mga kabayan natin dito sa sa Bicol o kung saan man na tatamaan itong bagyo, mag-iingat po tayo lagi. At ngayon pa lang lumikas na tayo, tapos dalhin natin yung mga importanteng gamit natin, katulad ng mga requirements natin, mga birth certificate. Importante yun para may pagkakakilanlan tayo, mga IDs. Kahit damit, hindi na masyado, magdala lang kayo ng ilang damit, mga gamot o kung ano pang mga pangunahing pangailangan nyo, dalhin nyo. Cellphone, i-charge nyo ng ayos ng cellphone. Kung may power bank kayo, dapat full charge kasi hindi natin alam kung magbabrown out. Dapat naka-ready lagi yung mga mga gadgets nyo, mga cellphone, mga flashlight. Ready nyo lang kasi hindi natin alam kung anong mangyayari nitong pagdaan ng bagyo. Kaya mas mabuti na yung handa tayo, naka-safe yung mga dapat i-safe. Siyempre yung mga bata, lalo na mga bata, mga PWD, ilagay na natin sa mga ligtas na lugar. Halos lahat ng lugar may evacuation center. Pwede doon yun na kasi doon sa bawat evacuation may nilalagay naman na kung ano man mangyari, may mga nakatoka naman doon na nurse, may police, mas madali makaano ng tulong. Kaya kung pinapapunta kayo ng mga government official nyo sa evacuation center, sumunod na lang po kayo, pumunta lang po, kasi mas mahirap pag doon kayo sa bahay ninyo aabutan ng bagyo, hingi kayo ng tulong. Kung mga kapitbahay nyo is wala na kayong mahingi ng tulong. Kaya mas mabuti na sa evacuation center kayo, at least doon nandun lang yung tulong. Anytime may nagso-survey doon o may nag-check sa inyo doon kung anong kalagayan nyo doon sa evacuation center, kasi nandun lahat ng pangangailangan nyo. Yan, after ko nga doon maglipat nung bangka ni Papa, nung pagkalipat namin doon, magkasama na kami ni Marcos. Paglilipat naman ng mga beneficiary, make sure namin na safe sila kasi yung bagyo nga sobrang nakakatakot. Kahit dito sa pabahay ni Commander, kaya Tatay Doro, pinalikas namin kasi safe naman dito. Kaya lang, yun nga, hindi natin sigurado yung panahon, kaya mas mabuti na yung nandun sila sa evacuation center. Sabi ko nga, mas okay doon kasi kompleto doon, nandun na lahat. In case man anong mangyari, nandun lahat. May mga nurses na doon, may police, may madaling lapitan, may mga barangay official doon. Kung ano man nang mangyari doon, nandun man sila, maraming pwedeng makatulong. Saka may mga kababayan din na nandun, magkakasama sila sa evacuation center. Kasi lahat naman ng barangay dito sa amin may evacuation center na. So kahit anong sa mga ganito sa kuna, naka-ready lagi yung mga barangay officials. At kahapon pa nag-a-announce na sila, nag-ikot na sa barangay, nag-a-announce na mag-evacuate na. Actually kahapon pa yung iba naka-evacuate. Ngayon lang yung talagang iba, yung matigas kahapon. Sabi mainit daw. Kahit ngayon, dami pa rin matigas. At sabi nga nila, hindi naman daw delikado kasi mainit ang panahon. Yun nga yung nakakatakot, yung kalmado yung panahon, nabibiglain ka. Kaya yun, yung iba nakalipat naman, okay naman na iba. All goods naman na, mga beneficiary na check naman na namin, nasa okay naman silang sitwasyon. So kami na lang yung kailangan maglipat din. Sila Marcos, lilipat din yata sila. Kasi mababa yung sa bahay nila, laging binabaha doon, yung simpleng ulan lang, binabaha doon, lalo pa ngayong bagyo, kaya kailangan nilang maglipat din. Yung bahay naman namin, mataas naman yun, kaya wala namang problema doon. Palibot pa ng
sa inyo. Oo. Yung bundok. Tapos ano? Oh, mataas naman yun sa ano kami ng bundok, paahan ng bundok. Tapos marami pang puno natatakpan yung pinakang bahay namin kaya safe naman doon. So ayan, pupunta na tayo doon sa Marcos.